At mula sa Maynila po ito, sa MPD manggagaling ito. Ito raw po yung binabanggit ko kanina. Ito na yun eh. Kabilang po yung mga leader ng grupong Bayan, Piston, Kilosang Mayo 1, na kilalang kaliwa. Grupong kaliwa po ito dito sa Pilipinas. Pero hindi nila pinapaliwanag kung anong ibig sabihin ng tunay, kung ano yung kaliwa. Bandang huli, nalaman natin, ito pala, ay ano, mga pabor sa China? Totoo ba yon? Okay. Now, sinampa ng reklamo eh. Bayan, Piston, KMU, sinampa ng reklamo ng Manila Police District kaugnay ng gulong noong Mayo 1, Labor Day Rally. Kaya natin magkwento rito, mga kapuso, ay walang iba kundi si Police Major Pilipines, tagapagsalita ng Manila Police District, MPD. Sir, magandang hapon po. Magandang gabi na po sa inyo. Yes, Karine, isang mapagpalaya at kanyang magandang gabi po sa inyo. Ganun din po sa mga nakatubay guys sa inyong programa ngayon. Kailan po ninyo sinampahan ng kaso at ano-ano mga kaso ang sinampa ninyo? Karine, naipagarap po namin ng kaukulang reklamo. Yung mga nabanggit ko kanina ng mga leader, Karine, ng Makabayan, yung bagong alyansang Makabayan. Ganun din po yung ating Piston, Kilosang Mayo 1, at yung sandigan na manggagawa ng Quezon City. Bali apat pala ito, no? Bali apat na grupo pala yun, no? Yes, Karine, yun po yung mga na-identify natin na nanguna dito sa ating mga pagkilos nung pong May 1, dyan po sa May Calaw, sa May Ermita, Manila. Kung saan, Karine, pinagarap po natin ang kaukulang reklamo ito ng paglabag dito sa Article 153 ng Revised Penal Code. Ito po yung tumult and other disturbance of public and other agents. Kasama na rin dyan, Karine, yung BP 880, yung sa Public Assembly Act of 1985. Dalawang Karine, separate occasion po yun. Meron din po tayong isinampa noong May 14 para naman po doon sa mga individual na nakita po natin nanakit, nagnakaw at nagnakaw po doon sa pag-aari, yung cellphone ng polis natin. At kakibat na rin ng Karine yung assault at saka physical injuries na rin niya. Di ba mayroon pa tayong polis na sinapakpak nung isa sa mga nagrarally? Tama kayo dyan, Karine. Meron po tayong mga nasaktan ng mga polis dyan. Kung saan nga po, Karine, na-identify natin dyan yung mismong nanakit. Ito pong si James Edward Anahaw, alias Joseph Malyari. Membro po ito, Karine, ng sandigan gagawa ng Quezon City. Pinasuhan po ito, Karine, ng direct assault, physical injury, robbery, at saka ito pong article pong 153. At nakita po natin, Karine, po doon sa ating mga electronic evidence na nakalap at yung mga testimonya ng mga witness natin na naandoon. Yan, sir. Napakatagal na itong problema na ito. Police reporter pa lang ako, ito na ito. Pero walang ma-identify eh. Sino ba ang gumagastos sa kanila? Alam nyo ba, may grupo pang gumagastos sa kanila. At anong interest na kanilang inaabangan, kaya nila ginagastosan itong grupo ito? Well, Karine, alam naman natin sa bawat pagpilot, meron talagang mga sumusuporta rito, Karine. Ang sa atin dito, Karine, patuloy nating pinapaalala sa ating mga kababayan, ito mga progresibong grupo, na mataas, Karine, yung ating pagrespeto sa kanilang karapatan na mamahayan. At kung saan nga, Karine, meron tayo dito mga freedom park sa lungsod ng Maynila na nagpapatunay yung ating mataas na pagkilala dito sa kanilang pagkilos. At yun nga lang, Karine, patuloy natin pinapaalala na ang karapatan at kalayaan ay lagi may kaakibat pong responsibilidad. Ang pulis natin, Karine, nakita naman po natin, palagi po tayong pinakamataas na antas ng pagtitinti. Pero sabi ko po natin, meron po itong hangganan. Hindi naman po kasama dyan sa maximum tolerance yung pananakit sa pulis natin, pag-aaliputsa at pagmumura. Ay nandiyan lang po yung ating kapulisan para bantayan lang po yung kaayusan, katahimikan at katatagan po ng lungsod ng Maynila. Pero ito, direct, seryoso po ako sa tanong ko sa iyo, Major. Wala ba kayo nakikitang bansa na nasa sa likod ng pagsuporta sa grupo ng mga kaliwa? So ngayon, Karine, ang masasabi ko lang, Karine, pagdating po sa ganong usapin, Karine, siguro ibigay natin dito sa ating mga intelligence community kung sino yung mga nasa likod nito. Ang sa atin dito, Karine, yung hayagan ng po nilang ginawa, ang ipinagarap po natin ang kaukulang reklamo sa tanggapan ng taga-usig sa lungsod ng Maynila. Kung meron man pong mga
mahalin natin sarili nating bansa at tingnan po natin ang kapakanan ng bawat Pilipino. Okay. Ang problema, mukhang talagang kahit siyang parte ng mundo nangingibabaw yung pere. Major. Tama po kayo, Karine. Kaya nga po yun ang nakakalungkot, Karine. Kasi sabi ko nga, Karine, sa matagal na panahon na nangyayari ito, marami na rin naman pong, sabi nga po, Karine, hindi na bago sa amin yung mga kilos protesta sa lungsod ng Maynila. Nako. Lagi nga po nababanggit ito, parang almusal na po natin dito yung Yeah. kilos protesta. Opo. Kasi ito po talaga yung sentro, ito pong lungsod ng Maynila. Ganun pa man po, Karine, nakita po natin yung kahandaan ng mga polis natin, hindi lamang po ng Manila Police District, kundi yung NCRPO at yung ating National Headquarters, paggalangan po namin ng mga karagdagang persa para bantayan po yung katahimikan ng lungsod. Nandiyan naman po yung ating pong NCRPO at saka yung ating pong National Headquarters. Minsan, Karine, sinasamahan din tayo ng ibang region, katulad ng Region 4A at saka yung ating na Region 4, Region 3. Pero siguro mabuti rin maipanawagan ko na sa mga nakikinig sa atin, baka makakatulong. Huwag ko kayong basta maniniwala. Bahagi ng karapatan nila yan, pero mag-analyze naman tayo, mag-aral tayo. Sila ba'y para kanino? Para sa atin o para kanino? Pag-aralan nyo muna ng gano'n, itanong nyo sa sarili nyo. Diba? Tama po kayo, Karine. Tama po yung tinura nyo na yan, Karine. Dapat tignan po natin mismo at ito po bang mga ginagawa natin ay nakakatulong po ba ito sa bansa natin, sa kapwa natin Pilipino. Kaya nga, Karine, sabi, buhayin po natin yung ating kamalayan na maging makabansa po tayo, yung ating pong pagmamahal sa sarili nating bansa, Karine. Ang problema rito yung mukhang ang ginagamit na pagpapanggap ay yung pagiging makabansa. Nagpapanggap na makabansa para makuha ang kanilang tiwala. Yes, Karine, naniniwala po ako dun sa tinura niyo. May mga pagkakataon po, Karine, alam po nila na yung katotohanan pero naniniwala po sa kasinungalingan. Ay, nako. Pero kaya ako ganito, medyo makulit, Major. Kasi matagal na eh. Nagsimula ako reporter, ito na inabot ko. Ngayon, kukunti na ang panahon natitira sa akin siguro para maging isang broadcaster. Dahil tumatanda na tayo, mukhang walang pagbabago. Kaya naman ako medyo may sentimentong malalim, Major. Tama kayo, Karine, pero may kasabihan nga po, kalibaw lang po ang tumatanda, Karine. At sabi ko nga po, para lang po kayong lambanog, habang tumatagal, lalo po kayong nagiging matikat, Karine. Talaga naman. Pinalakas mo na naman ang loob ko eh. Major Philippines, salamat sa iyong panahon ha. Mabuhay ka. Yes, Karine, banggitin ko lang, Karine, ito pong baka pwede makakagit, ito pong accomplishment namin, Karine, baka maihabol lang natin. Go ahead. January to May lang, Karine, ng 2026, Karine, yung ating mga accomplishment para lang po malaman ng ating mga kababayan, Karine. Okay. Yes, Karine, yung ating pong accomplishment from January to May ngayon pong 2020, kung saan yung sa ating illegal drugs, Karine, nakahuli tayo dyan ng 642 na mga individual, kung saan nga po mahigit po 17 milyon ang halaga po ng mga illegal drugs na nakuha natin. At yung mga wanted person, Karine, 1,237 na po ang nahuhuli ng Manila Police District. At yung mga loose firearms, Karine, na sabi nga natin na tatanggalin natin sa ating mga lansangan para maging safe naman po yung ating mga kababayan, Karine. Meron po tayo na pong pista, Karine, na 592 at isa pong explosive. At nung naresto po natin yan, Karine, ay kulang-kulang 600 na mga individual, Karine. At ganun din po, Karine, yung ating pong anti-illegal gambling, Karine, meron po tayong nahuling mahigit 2,000 samlaraan mga individual po dahil po sa paglabag dyan sa illegal na sugal. At tuloy-tuloy pa rin, Karine, yung ating pag-i-implement ng ating mga ordinansa, Karine, kung saan ang mga nahuli na po nating lumabag ay 152,519, Karine. Kaya yun po yung ginagawa ng mga Police Maynila, pinapabigay alam na po natin sa ating mga kababayan na palagi pong nakataas ang aming kalasad at nakaumang po yung aming tabak para mabuntayan po natin yung ating mga kababayan dito po sa Timbulan ng Laya at Diwang Makila. Maraming salamat. Mabuhay po tayong pare-pareho, Major. Maraming salamat po, Karine, sa pagbibigay po ng pagkakataon. Sakalan po ng aming Chief PNP, ng aming pong Regional Director ng NCRPO at ng aming pong District Director, Brigadier General Arnold Jensen si Santiago, makakaasa po kayo sa mabilis nararamdaman ang serbisyong ora mismo para po sa Manileño. Sa kalmadong hapon po. Major Philippines, tagapagsalita po ng Manila Police District ang inyong napakinggang.